administrative order ng lahat ng departamento ng gobyerno ay dapat hindi lalabas sa mga probisyon ng saligang batas. Ang saligang batas, ang panuntunan, ang exemplar, ang standard ng lahat ng gagawin ng gobyerno. Buong gobyerno, legislature, executive, even the judiciary, siyempre, tinitingnan nila kung ano yung konstitusyon. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Sabi ni Garsamin, sorry talaga ha, nabilib ako dati rito eh. If there is an Interpol notice, we proceed. Explain ko na yan. Hindi nga po obligatory. Tingnan mo na yung batas nyo bago sabihin yung Interpol. But sabi ni Garsamin, ngunit kung mayroon daw desisyon ng Korte Suprema na dapat mag-afford ka ng due process bago i-surrender ang sino man, yun ang gagawin nila. Hindi na po kailangan is na mapanood ng Supreme Court ruling. Bakit? Dahil nasa Constitution na. Pwede bang sabihin ng Korte Suprema at sasabihin ba ng Korte Suprema na huwag sundin ang Konstitusyon? Never! Never! Nandun na po eh. Di ba ang dami na ritong nag-request ng extradition? Si Mark Jimenez, congressman. May crimen sa Amerika, pinababalik doon. Di ba dumaan sa proseso bago isurrender? Ngayon, kung gusto niyo na talaga magkandalo-mo na, sige, go ahead. Oo, di ba? Pero attorney, kung lahat ng mga lawyer, iba-iba yung interpretation, paano na Iba-iba ibansa ang natin? interpretasyon, walang ibang Walang interpretasyon. Ang nagsisabing, pwede mong kunin ng kahit sino rito Pilipino at padala mo sa Amerika, sa Hague o sa Ganun-ganun impyerno, ng ganun-ganun lang, ay mali. Sinasabi ko na sa inyo, mali. Mali. Eh, ba't nagkaganyan siya? May ewan ko, mali. Sa konstitusyon eh. Nga yun. No, kailangan mo na. Yun ang nakakatakot. Wow! Minsan eh, gusto mo yung tumubulo mo sa pader eh. Oo. Kailangan malayo. Grabe talaga. Hindi ko maintindihan. Kailangan mo pang pag-isipan. Uunahin mo yung request ng Interpol sa saligang batas. Ayun na nga po eh. Ngayon, kung gusto nyo, Kenkoy ang mangyari sa inyo sa 2028, okay, eto mga gawin nyo. Pa-aresto nyo si Bato, padala nyo sa Hague. I-appoint nyo si Remulla. Ipabaon ng favorite nilang Chucky. Body sa saya, body base sa stansya. Si Remulla na ombudsman. Sige, go ahead. Oo. Ngayon, i-impeach nyo. I-convict nyo si Sara Duterte. Sige. Pag hindi maghalo pa na sa tinalupan, hindi ako nagsasabing manggulo tayo, ha? Pero baka hindi na natin makontrol. Ngayon, kung akala nyo, nandiyan kayo sa Malacanang, naniniwala kayo sa sarili nyong propaganda, kasi sabi ni Gatot, propaganda ni Batas. Hindi ako nagsabi nun. Hindi daw kapalipaliwala ng SWS. Si Gatot na nagsabi. Unless na-change mind siya, ha? O, dapat na sabihin niya. Ay, hindi pala propaganda ng SWS. So, mag-sorry siya sinabi niya yun sa SWS. At explain niya kung bakit nag-iba ang isip niya. Sige, gawin niyo yan. Pakakala niyo eh. Wala kayong feel sa ground. Pakakala niyo, natutuwa sa inyo yung mga taong bayan. Nakita nyo na eh. Nakita nyo na ng mga video. Bumababa ang presidente sa isang lugar. Kakaway-kaway siya roon. Kakaway-kaway siya. Kasi kung pangalan sinasabi. Sini. Natin. Kahit na speech siya, gaganong-ganon pa siya. Gaganong-ganon. Hindi pa rin natutuwa sa kanya. Kawawa naman. Oo, ibig sabihin, huwag, ewan ko, ay bahala kayo. Sabi nga nila, if your enemy is making a mistake, don't try to stop them. Di, okay lang. Go ahead. Trip nyo yan eh. Walang pasagan ng trip, di ba? Parang ganun din sabi ni Attorney Peralta. Ano? Sabi niya, when bad circumstances happen, stand your ground and move on. Yun nga sabi. Parang yan. Diba? One secret to happiness is to embrace all that happens in our life with peace and prayer that God will be with us all the way. Ganun ba yun? Parang walang connection doon sa tama. Hindi. Pinapakalma lang kita, attorney, kasi alam ko naman ang sense Hindi, mo eh. hindi ako nagagalit Okay. na frustrate ako kasi parang
wala nang sinusunod na saligang batas dito. Opo. Parang ito, Yun nga po yun. tuloy, sabi ni Boyeng Remulla, tuloy-tuloy daw ang paghuhukay sa Batangas. Naghuhukay eh. Baka lumalim na yung sobra. Bakit hindi kayo nila isama si General Torre? Yung maghuhukay. No? Natatanda ko tuloy yung pelikula Naghuhukay. ni, yung pelikula ni Jojo Alejario. Huwag mo buhayin ang bangkay! Huwag! Ayun na. Ay, Galit nako. na si Wener. Ngayon, wala pa namang ebidensya. Mhm. Bigla ka naghihirit, baka kasama to sa EJK. Ano namang ebidensya mo? Sinabi na nung prosecutor general mo na hindi pwedeng umaksyon ang DOJ nang walang affidavit. Kaya nga ako nagtataka, yung bang si Totoy ay may affidavit na kapag siya ay napatunayan na nagsisinungaling, eh pwede siyang demanda ng perjury. Wala po. Wala nga, di ba? Otherwise, hindi magsasalita si Prosecutor General Fadulio na gano'n. Yun ang nakakaalam ng ginagawa niya. Yan ay Opo. kilala ko yan. By the book yan. Kita mo, kinontra niya yung kanyang sariling Secretary of Justice sapagkat alam niya kengkoy yung Ayun. ginagawa ni Boyeng Remulla. Sige, pupunta ako ron sa DOJ. Sasabihin ko, si Wener, maraming pinatay, 100. Na mga, hindi sa, wag sa bungero. Opo. Yung mga kabo ng wedding. Morning, sir. Alam mo, Naku. di ba kahapon, pinuri natin Opo. si Pangulong Marcos dahil tumataas daw ang Trust rate. kanyang trust rating. Ngunit, nagulat ako. Oh, Hindi pala, di ba ang nagsabi na tumataas ang trust rating niya ay ang Social Weather Station. opo. Hindi pala naniniwala Sino? si Secretary Larry Gadon sa SWS. Gano'n. Oo, eto, sinabi niya ito noon. Sabi niya, ang false issue daw, si Atty. Gadon na nagsasabi nito, Opo. at ang Social Weather Station ay mga propagandista at mga dilawang organisasyon. Yan. Oh, magaling daw ang SWS sa propaganda at hindi ka panipaniwala. Ibig sabihin, para kay Secretary Larry Gadon, hindi ka panipaniwala na tumataas Ang trust ang rating. trust rating ni Pangulong Marcos. Hindi ko po sinabi to, i-research niyo po. Grabe. Kung ayaw niyong maniwala sa amin, Opo. na hindi po kami nagsabi, tayo, pinuli natin. Opo. Oh. So, hindi pala ka panipaniwala na tumaas ang trust rating ni Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez. Oh. Propagandist daw sabi ni Secretary Gadon eh. Oh. Ala, anong resource mo yan, sir? Eto, inquirer! Inquirer mismo. Tignan nila, ako hindi magsasabi rito kasi paano ako magsisinungaling dito? Pwede mong i-replay yung ating Opo, programa. programa anytime.